Alerto 24. Mga kapuso, hindi po kami magsasawa sa pagpapaalala sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho. Kaninang umaga, isang jeep at isang school service ang nagkabanggaan sa lungsod ng Quezon. Sugatan ng mga bata. Si Oscar Oida, Naka-Alerto 24, eksklusibo. Di bababa sa siyam na batang nasugatan matapos mag-cruise ang landas ng isang school bus at isang pampasayarong jeep sa intersection ng Road 11 at Road 2, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Karamihan naman sa mga nasugatan, mga grade 3 students ng Bagong Pag-asa Elementary School. Damay rin ang 8 buwang gulang na sanggol na nakasakay naman umano sa harapan ng school bus at kalong-kalong ng kanyang ina nang mangyari ang aksidente. Base sa inisyal investigasyon, nabangga ng jeep ang gilid ng school bus nang magtagpo ang dalawang sasakyan sa nabanggit na intersection. Sa lakas ng pagkakasalpok, naitulak pa raw ng ilang metro ang school bus. Naararo nito ang dalawang tricycle bago tuluyang masuyod ang isang sari-sari store sa lugar. Agad naman isugod sa pinakamalapit na ospital ang mga batang nasugatan. Parehas nagkamali. Kasi nakita ko na parehas silang mabilis. Sa kabutihang palad, ligtas na sa tiyak na kapahamakan ng mga batang nasugatan. Wala rin naman daw seryosong nasaktan. Yun nga lang, malaki-laki ang kanilang gastusin sa mga nasirang mga ari-arian. So far, nagkasundo sila na yung mga nasaktan ay papagamot na lang ng driver na school bus. At babayaran na lang ng driver yung nasirang sari-sari store. Paalala ng otoridad sa lahat ng mga motorista, huwag pakakasiguro sa tuwing tatawid ng mga intersection. Magminor at tumingin sa magkabilang direksyon bago dumiretso. Oscar Oida, Naka-Alerto 24. Dumadami ang nahihilig sa pagsasaka sa larong Farmville sa internet. Kaya naman isang proyekto ay nilunsad ng pulisya sa lalawigan ng Laguna kung saan hinihimok ang pagtatanim. Hindi po ng virtual crops kundi mga tunay na puno. Nakatutok si John Consulta. Bukod sa mga social networking site, kinahuhumalingan din ngayon ng kabataan ang mga internet games tulad ng Farmville. Sa Farmville, pwedeng maging pamilyar sa iba't ibang uri ng puno't halaman. Pwede rin matuto ang mga naglalaro ng diskarte kung paano palalaguin ang kita para manalo. Yung rice 12 hours, artichokes 4 days, raspberries for 2 hours, and daffodils for 2 days. Naglalaro ka na nga, natututo ka pa same time. Gamit ang interes ng mga bata sa Farmville, inilunsad ng Laguna PNP ang proyektong From Farmville to Farmland. Kaninang umaga, sinundo ng mga tauhan ng Laguna Police ang mga estudyante ng isang eskwelahan sa Laguna at dinala sa jamboree sa loob ng UP Los Baños. Matapos makapagbungkal, enjoy ang mga estudyante habang itinatanim ang mga punla ng mga punong mahogany, ipil-ipil at nara. Hindi lang puro computer yung ginawa yung pagtatanim. Ito, actual na nagtanim ka. Ano pakiramdam mo? Mas masaya po. Bakit? Kasi nakapagtanim ako. Tapos? Nakatulong pa ako sa ng maraming puno. Mas maganda po yung actual na gawin. Bakit? Mas madali po, yung pang mai-apply mo talaga siya sa tunay na buhay. Malaking area, malaking land space ang Los Baños, so it's really possible na maging central hub to ng mga taniman o mga tanim, tapos ibigay natin doon sa mga iba nating bayan. Target ng Laguna PNP na mahimok din ng ibang bayan sa Laguna na makita ang halaga at makiisa sa programa. Sana yung Farmville to Farmland project na yan sana mas gayahin ng ibang school. Kasi kaysa matuto yung mga bata na magtanim sa internet, magtanim sila sa totoong buhay. Kasi baka wala na silang makitang puno. Paglaki nila, baka sa internet na rin sila tumitingin ng puno. John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Hindi pa man tapos ang True This Liit, marami na raw projects ang nakalay na para sa bida nitong si Jillian Ward. Pumirma na kasi siya ng isang long-term contract dito sa GMA. Yan ang chika ni Lars Santiago. Sa halip na maging formal, puro tawanan ang nangyari sa pagpirma ng kontrata sa GMA Network ni Jillian Ward, ang batang gumaganap bilang True This Liit.
Pagtabi pa lang ni GMA President, Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon kay Jillian, nag-kiss kaagad sa kanya ang child star. Pumirma para sa panig ng GMA. Bukod kay Attorney Gozon, sina GMA Films President Annette Gozon Abrogar at Vice President for Talent Management and Development Ida Henares. Para naman kay Jillian ay lumagda ang kanyang inang si Jenny Ward at ang manager niyang si Joe Barameda. Naroon din sina GMA Vice President for Entertainment TV Marivin Arayata at Vice President for Drama Lilibeth Razonable. Pagkatapos ng pirmahan, muling humalik si Jillian kay Attorney Gozon na tinatawag niyang Tito Henry, na lalong naaliw nang kunin ni Jillian ang mga mic sabay birit ng kanta. Hindi pa nagkasya doon ang sikat na child star. Kinuha niya ang mikropono ng GMA News at siya ang nag-interview sa presidente ng Kapuso Network. Ilang taon na po kayo? Ayokong sabihin. Ako talagang gusto ko makipag-usap sa mga bata dahil walang ano yan eh, they are very salvation totoo. Mahaba ang kontrata ni Jillian sa GMA at ayon sa mga namumuno ng network, ide-develop nilang mabuti ang child star. Ibang excitement kasi nadiskubre, napakahusay at maraming taon pang gaganap. Siyempre, para naman ipakita yung pagmamahal ng Kapuso kay Jillian, nag-commit kami ng long-term contract to her and we committed to her na lagi siyang makikita sa mga shows ng GMA. At ang say naman ni Jillian sa kanyang pagiging true-blooded Kapuso. Masaya po akong maging kapuso. Thank you po. I love you. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Glyza De Castro, may kinatatakutan daw ngayong makaka-love team niya, si Jeff Eigenman. Ano kaya yun? Abangan mamaya. Susunod! Eroplanong nag-exhibition sa Argentina, natanggalan ng pakpak sa ere. Ayun, putol. Daang-daang milyong itlog sa Amerika, pinarecall dahil sa salmonella outbreak. Exclusive ang maaksyong pag-aresto sa isa sa mga most wanted na kriminal. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras.